gubat ng Quago. Noong unang panahon ay may isang binata na tunay na mapagmahal sa kalikasan. Ang pangalan niya ay Tiago. Nakatira si Tiago sa paanan ng isang malawak na bundok. Gawain na ni Tiago ang bantayan ng bundok at kagubatan nito. Tinitiyak niya na walang sino mang manghuhuli ng mga hayop, mamumutol ng mga puno, o maninira kaya ng mga halaman. Isang araw ay napansin ni Tiago ang kalapit na gubat. Maitim na usok na nanggagaling sa isang bahagi noon na makaraan na ilang saglit ay naging kulay pulang apoy. Nasusunog ang gubat! Bulalas niya na hindi malaman ang gagawin. Dahil sa nangyari, ay nangako sa sarili si Tiago na hindi pababayaan ang bundok na binabantayan. Araw at gabi ay hindi na natulog si Tiago, lalo pa at lumaganap ang balita na may isang grupo ng mga bandido na nanununog talaga ng gubat. May mga kakilala si Tiago na nagboluntaryo magbantay rin sa kanilang bundok at gubat, pero maari lang magbantay ang mga ito tuwing umaga. Dahil mga pamilyado ay ibig ng mga ito na masamahan ang asawa at mga anak sa gabi. Sa gayon ay nakagawian ni Tiago ang matulog sa umaga at gising na gising naman magdamag. Kahit na magkasakit ay hindi siya nagpigil na magbantay sa gabi. Anya ay baka sa oras na umatake ang masasamang loob dahil alam nilang walang bantay. Nang mamamatay si Tiago, ay may humalili sa kanya na nagbabantay din sa gubat. Ito ay isang ibon na may malalaking mata at gising sa buong gabi. Bilang pag-aalala kay Tiago ay tinawag nilang Quago ang ibon na hanggang ngayon ay bantay ng gubat sa magdamag. Ang alamat ng Quago.